ko nang gustong sampalin ka. Pinipigil ko lang mula pagkabata dahil sa magandang pagpapalaki. Jiangran, kahit medyo matapang ang salita ni Weiwei, hindi ka rin pwedeng manakit. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba iniisip na karapat-dapat lang ang sampal sa kanya? Kahit ano pa, hindi ka pwedeng manakit. At kung silang kasama ng mama mo sa labas na sumisira sa akin, hindi mo ba alam na ang chismis ay pwedeng makapatay ng tao? Ang mama ko nagpalaki sa akin, hindi madali sa kanya. Ay, madali ba sa akin? Madali ba sa akin? Dahil sa kolehiyo mo lang, kailangan ko bang ilagay ang sarili ko sa bababang posisyon? Upang alagaan ang iyong tinatawag mong dignidad. Kailangan kong isuko ang universidad na gusto ko. Dahil sa malayo, maaaring mawalan ka ng kapanatagan. Kailangan kong iwan ng maayos sa trabaho sa opisina at pumunta sa pabrika at gumawa ng pira-pirasong trabaho. Araw-araw nagtatrabaho ako na 18 oras para lang kumita ng konti para sa'yo. Para sa negosyo mo. Araw-araw nag-aaral ako ng maraming kalaman. Hanggang gabi. Dahil wala tayong pera. Upang kumuha ng ibang tao. Araw-araw nakastandby ako ng 24 oras. Dahil ako ang namamahala sa kumpanya at sa operasyon at sa sales at pananalapi kasama may-ari ng negosyo. At ang kumpanya, ang sahod na binigay niya sa akin ay 3,000 lang bawat buwan. Dahil sinabi mo, kahit anong gustusin ko, kukunin ko lang sa'yo kasi pamilyang pera rin yon. Tapos ka na ba? Maging sobra pa nga! Ako pa nga'y humingi ng 9,999 bilang mataas na bride price. Kasama ang 150,000 yuan na dote. Lahat ay nasa card mo. Dahil sinabi mo, kung pagsasamahin, mas malaki ang interes na malaking deposito. Pero ako, gusto ko lang itong gamitin para sa sarili ko. Bumili ng isang singsing na nagkakahalaga lang ng 5,999 na sulit na halaga. Ito ang aking singsing sa kasal. 3,000 yuan lang. At sinabi pa nila, na ako isang gold digger na walang magandang asal. Sabihin mo, sapat na ba yun? At ikaw? Kayo? Sabihin nyo, para sa akin, pinili niya akong pakasalan at sinuko niya mga kondisyon at mas magagandang mga babae? Nagkakalungkot. Sayang, sa buhay niya. Malamang hindi na siya makakakita ng babae na mas malaking biktima kaysa sa akin! At sa dami ng taon na lumipas, paano mo masasabi na hindi ko pa nakilala ang mas kahanga-hanga sa'yo? Tama na! Sa huli, tungkol lang ito sa singsing. Bumili? Hindi ko pa pwede bilhin! Hindi ko kailangan! Sun Haoyu, ang anak, papalagpasin ko pa. Pero tayo, hiwalay na! Ranran! Ranran! Tumigil ka! Alam ko naman ang batang to, hindi masunurin. Kung hayaan mo lang siyang sa harap ng marami, gawin kang kampante. Paano tayo magtatagda ng disiplina? Ang pamilya nating Sun, kilala na sa Jiangling. At sa harap ng maraming tao, gumawa siya ng ganyan. At buntis pa, hindi ka papakasalan. Sino pa bang kukuha sa kanya? Kahit nawala siya, ano ngayon? Kuya, ipapakilala ko sa'yo ang ilang kaklase ng babae. Siguradong mas bata at maganda kaysa sa kanya. Haoyu, gusto lang niya na magbigay ng pressure sa'yo. Pag hindi mo siya pinansin, babawi siya at mapapaamo. Malapit mo na makuha ang malaking proyekto sa Yuyi. Ang halaga nito ay milyong-milyon. Parang laro lang. Gagawin ba niyang mahirap para sa iba? Kasama ang kanyang hirap na magulang? Papasok ba siya? Ha? Ngayon, peak hour pa. At sa mataang kalsada, hindi siya makakakuha ng kotse. Pababayaan siya. Maghintay sa malamig na 2 oras. Pakalmahin ang ulo. Mag-isip ng maayos. Hindi siya makakawala. Kundi ang pamilya ninyo, maaari tayong bumili ng 2 makakapal na damit ng maaga. Kapag magde-deliver ng pagkain, magagamit niyo ito. Ikaw si... Xiao Yuan, bakit ka nandito? Ito ang college roommate ng kapatid mo. Ang pinakamatalik niyang kaibigan. Ikaw si Ranran, hindi ba? Naikwento ka ni Ziheng dati. Hindi na kailangan gumastos ng pamilya nila. Tinawag na lahat ng tao. Ngunit sayang, wala ng pwesto. Talagang gusto mo pang sumama para kumain, ha? Sige, sumama ka sa 3 tao ng pamilya dyan. Nag-aalala ka lang. Dahil ako, ipanagkatiwala sa akin na dalhin ng regalo kay Ranran. Ang pagkain ko, may naganok na. May mga matatandang di pa namamatay na tao na gaya mo. Lahat ay natatabunan ng gana ng iba. No, sabi mo! Ikaw, sabihin mo nga, akala mo ba nananakit ako ng tao? Halika, Ranran. Iabot mo ang kamay mo. Para makita nila kung anong inihanda ng kapatid mo na unang regalo para sa'yo. Para malaman ng pamilya nila kung ano talagang nasayang nila. Mukhang sa loob ng mga nakaraang taon, si Jiang Ziheng ay nagkaroon ng ilang respeto sa Linyan City. Baka nga, nagtatrabaho siya para sa iba bilang maliit na manager. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang tiwala sa sarili na sinasabi niyang para bang nasayang namin si Jiangran. Siyempre, napakahalaga nito. At para sa pamilya ni Yung Sun, lalo na itong kahanga-hanga.
galing sa pamilya Jiang na si Jiang Ziheng para sa kapatid na babae ay nagbigay ng isang Porsche Panamera. Halika. Naway si Ranran ay payapang mabuhay at tutuwid ang daan sa hinaharap. Ha? Ano? Sino itong Jiang Ziheng? Mukhang kuya ng bride. Malinaw na maginhawa ang buhay niya. Bigla ang may isang Panamera. Talaga namang mahirap ang kalagayan ng pamilya ng babae. Di matatawaran. Ngayon, mahirap ang pamilya soon. Dapat sana ang sasakyan ay regalo para sa bride. Napauwi na sa kanila. Ito, regalo ni kuya para sa akin? Sa totoo lang, pinapahalagan ka talaga ng kuya mo. Higit pa sa inaakala mo, mas pinapahalagan ka niya. Ranran, maraming taon na siya nagtatrabaho sa labas. Hindi rin madali para sa kanya. Ang sasakyan na ito, marahil ay resulta sa lahat ng kanyang kita mula sa overtime at pagtsatsaga. Talaga bang kaya mong palampasin na gastusin niya itong ganitong walang saysay na pagkikipagkompetensya? Kuya Yuan, ang kuya ko. Una sa lahat, hindi dapat maging sobra ang pagmamay-ari sa pera ng iba. Kung masaya silang ibigay sa kanila para sa kapatid na babae. Pero ang katulad mo na hindi magaling sa pagiging asawa at sa pagiging kuya, pinapayuhan kita. Itiko mo na lang mabahong bibig mo. Huwag ka na magreklamo dito. Pangalawa, bakit mo sinasabing walang saysay ang gastusin sa pagkikipagkompetensya kapag ginastos ng iba ang pera na ito? Tignan mo nga mukha niyo magkapatid, mapait, mapanukso at pangit. Talaga namang umabot sa sukdulan ng emosyonal na epekto. Sulit na sulit ang perang yon. Sobrang sulit! At panghuli, ang kuya mo ay maingat at praktikal ang personalidad para sa pamilya mo. Ano bang kalagahan nito? Baka nga, pati ito ay luma at second hand na. Kung bibilhin, baka hindi sulit. Ibig kong sabihin, baka ito pa nga'y kotse na nalubog sa baha o nagkaroon ng malaking aksidente. Parang nilalaro mo lang ito, gumastos ng kaunti para magpanggap. Magalala, wala namang dapat ipang malaki. Bakit ka pa nagpapanggap ng malaking boss? Ipakita ang mga tala ng paglipat ng pagmamay-ari sa rehistro ng sasakyan sa lahat ng tao. Mas mahaba pa kaysa sa pamilya dyan at tala ng pangalan. Ang ganitong bagay araw-araw, sinasabi ko sa inyo, ang inyong bang grupo, sigurado ay natitiyak sa isang bagay? Kaya pala kayo nagiging sobrang arogante? Medyo nagdududa ako. Medyo curious na din. Si Jiang Ziheng sa Linyan City, talaga bang makakapag-ipon siya ng ganito? Walang problema. Pag nakita niyo mamaya sa pangalawang regalo, malalaman niyo na hindi niyo na ito kailangan. Kaya naman, maghihintay na lang tayo at makikita. Kaya hayaan na natin ang pamilya Jiang na ipakita sa atin kanilang kakayahan. Ang Saros Executive CEO, si Miss Liu Hua ay dumating na! Hindi ako nagkakamali, di ba? Kurutin mo ako! Kurutin mo ako! Ay, Talagang si Miss Liu Hua ito. Nakita ko na siya sa isang panayam. Designer ni Xiao Shanqing at kasalukuyan si Yoren Saros. Ang kanyang posisyon ay dumating pa sa kasalang pamilyang Sun. ang pamilyang Sun ay talagang aakyat na sa langit! Liwa, paano siya nakarating dito? Anong dahilan pa ba? Siyempre, ang balita tungkol sa pagkikipagtulungan ng kuya mo sa Yue Company ay nakarating sa kanyang tenga. Dumating siya para magkipag-ugnayan at magpabuti ng relasyon. Hindi ba siya makakakita sa isang maliit na pamilya tulad ng Jiang? Sila ba'y karapat-dapat? Nakita niyang iyong kuya na bata at matagumpay. Talaga namang posible. Hindi ba't imposible ring mangyari? Ma, ano bang sinasabi mo? Ang pinagkaiba namin ni Miss Liu, sobrang malaki. Ay, kung tungkol ito sa lalaki at babae, sino bang nagkakaalam? Nakikita mo naman hindi ba? Kaya siya ay CEO ng Saros. Kailangan niyong pakumbaba. Isang Porsche na Panamera. Kahit bagong modelo pa man, para sa'yo, ay hindi lang basta pera. Ano bang halaga nito? Kuya Yuan, bakit hindi na lang tayo umalis dito para makaiwas? Ako, ayokong maabala na naman ang aking mga magulang at mapahiya sila. Huwag kang magalala, ang kuya mo ay napakahusay. Miss Liu, maraming salamat sa pagdalo. Wala kaming inihanda para sa iyo. Talaga pong isang malaking pagkukulang. Dumating kami ng biglaan at walang paunang abiso. Pasensya na po sa istorbo. Sana po ay huwag niyo kaming masamain. Ang ibig niyo pong sabihin, ang pagdalo ninyo ay isang karangalan sa amin. Maraming salamat po. Halika, maupo ka na po. Dumating ka sa tamang oras. Hindi pa dumating ang order ng Yoyi. Magkasabay tayo makikita ang seremonya. Sakto rin, naipadala ko ng regalo. Miss Liu, talaga pong pinaghirapan ninyo. Ito pong regalo? Huwag mo bastang hawakan! Miss Liu, ito ang aking kapatid na babae na si Sonwei. Dumating siya para kunin ng regalo. Ayos lang po ba yun? Ang iyong mga tauhan ay medyo sobra ang reaksyon. Ang regalong ito ay hindi para sa iyong kapatid. Hindi niya dapat ito hinahawakan. Pangalawa, si Ayuan ay hindi ko tauhan. Ikaw ba si Jiangren? Opo. Kumusta? Ako si Chen Yuan dyan. Magandang araw po tito at tita. Ako'y tauhan ni Seheng. Atiwa, ito ang dalagang ito. Salamat po sa inyong pagsusumikap. Miss Jiang, maligayang kasal po. Isang munting handog, hindi sapat bilang respeto. Sarap po yung tanggapin.
Ito nga! Ito nga ang pinamulang eksibisyon ng Shaoxian Ching! Ano naman ang nakalabas ngayon sa exhibition? May patakaran ng pamilya Liu. Dahil mataas ang rate ng depekto, isang piraso sa isang hurno ay maaaring maglabas ng maraming kopya. Pinili ng pinakamaganda para sa paglilingkod sa Diyos. Tinawag itong tunay na obra. Ang iba ay nilabas sa merkado at tinawag na kopya. Kahit na ang tunay na obra ay napakahalaga at bihira, kahit ang kopya ay kayang yumanig sa mundo ng mga pinakamayayamang tao. Paano nangyari ito? Ate Renren, ibang klase ito ng Shaoxian Ching. Ito ay tunay na obra. Anong sabi ng babaeng ito? Ito ang tunay na Shaoxian Ching? Ano bang pinagmula ni Jiangran? Miss Lu, hindi tayo magkakakilala. Wala rin tayong pinagsamahan. At ganitong kamahal na regalo, baka hindi ko ito matanggap, Miss Chang. Huwag po kayong magpakabait. Kahit hindi tayo magkakakilala, ang kuya mo at ako ay matagal na magkaibigan. Ang regalong ito ay pinagkatiwala niya sa akin para may pasa sa'yo. Ito ang pangalawang regalo. Isa itong simpleng kapalit. Isang bagay na walang buhay lamang. Hindi mo na kailangang mabahala. Ito rin ay dahil sa akin ng kakabatang kapatid. Ayon sa patakaran ng pamilya Lu, ang ipapadala ay kopya lamang. Dahil ito'y utos ni Ziheng. Maraming salamat sa personal na pagpunta mo, Miss Liu. Tungkulin ng lumang kaibigan. Oo. Maraming salamat din kay Miss Chen sa magandang salita. Walang anuman po. May kasiyahan sa pamilya ni Kuya Ziheng. Kaya nararapat lang na magbigay ng maganda. Pinaghirapan pa rin ng kuya ko para sa akin na maghanda ng ganito karami. Baka kailangan ko naman siyang biguin. Biguin? Ibig sabihin, ang kasal ay hindi matutuloy. Ang pamilya Sunay sa Kim at makasarili. Ganap na nakalimot sa mga sakripisyo ni Ranran na hindi karapat-dapat ang pamilya Jiang at pinahirapan si Ranran sa lahat ng paraan. Kahit ngayon, kapag bumili si Ranran ng sariling singsing na diamante, sinisisi pa niya sa labis sa paggastos. Wala ba kayong hiya? Ate, ang batang pinagpala ay hindi pumasok sa bahay na walang pagpapala. Kaya, ngayon, ang Shaoxian Ching, gamitin mo na lang bilang regalo para makalaya ka sa hawla. Sakto naman, ang pangalan nito ay hango sa kilalang tula ni Sudong Pu, Xing Shangzi. Sinasabi pa nga, mabigat at tila pinta, paitaas at pababa, parang screen. Mahina at matatag ang hangganan. Isang panaginip ng Panginoon at lingkod. Ngayon at noon, pangalan lang ang natitira, ngunit ang malalayong bundok ay patuloy na naroroon. Ang ulap at bundok ay magulo. Xiao, Shan, Chi. Ate Renran, ang luntiang bundok ay mananatili. Ang lumang mga laala ay naglaho na. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang daraanan natin ay magiging maayos. Ranran, nakipag-usap na ako sa mama ko. Medyo mahihirapan kaming pakawalan ka. Ang kasal na ito, maaari pa na nating ituloy. Hindi na bro. Ikaw ba'y nangangarap muli sa araw ng liwanag? May hotel sa itaas ng gusali. Ihaatid kita doon. Matulog ka ng maayos, okay? Pinag-isipan ko ito ng mabuti. May damdamin ka sa akin. At higit pa rito, ikakasunog mong anak natin. Siguro'y ayaw mo ang bata na lumaki na walang ama. At mabiktima ka ng mga taong hindi nakakaalam na pagtutulungan ka sa pagsisiyasat. Ate Renran, dapat mo talagang pag-isipang mabuti ito. Oo nga, tungkol sa bata, huwag mo na nating pag-usapan. May mga taong hindi talaga angkop sa isa't isa. Bukod pa rito, mayroon ka pang pamilya. Silang tunay mong sandigan. Ranran, totoong nararamdaman ni Hao Yu. Tingnan mo, alam niyang nagkamali siya at inihiling na makipagbalikan ka sa kanya. Pero hindi ko nakita na may kahit kaunting paghingi. Ang kasal nito'y para sa atin lamang. Dapat ikaw mismong magdesisyon. Huwag ka masyadong maapektuhan sa opinyon ng iba. Isipin mo, kung magpakasal tayo, kumpleto ng bahay at sasakyan. Nakuha ko na rin ang malaking order mula sa Yoyi. Maganda ang hinaharap. Dagdag pa rito, sa kabila ng kapatid mo, ang relasyon niya sa Saros, kung magtutulungan, posibleng magbibigay ito ng tulong sa kanya. Pwede itong maging win-win situation. Hindi ba't pinakaayaw mo ang mangutang umasa sa iba? Meron tayong anak. Ang ating relasyon, alam mo naman, kung ipagpatuloy mong pagpapakasal sa akin, ito ang pinakamainam na desisyon mo. Seryoso ka ba sa sarili mo? Alam mo ba? Ate, bakit mo ko hinahatak? Ito ay usapin ng pamilya. Hindi mo pwedeng pakialaman. May mga bagay na dapat hayaan si Miss Chang na siya mismong magdesisyon. Bumalik na ba ang kapatid ko? Bumalik na siya, pero natatakot lang akong... Tulungan mo ako na tumawag sa kanya. Mas mabuti siguro kung ako mismong makipag-usap. Sige. Hello, nagkaroon ba ng problema sa kasal? Hello? Anong nangyari kay Ranran? Kuya, may nanakit sa akin. Pupunta na ako. Huwag kang mag-alala, kasama niya ako pagdating niya. Hindi ko siya tatalikuran, makakarating siya agad. Sunway, lumapit ka dito. Kuya, Humingi ka ng paumanhin sa asawa ko. bakit nga ba? Humingi ka na paumanhin! Ate, patawad.
Hindi siya ang utak sa likod ng nangyari. Ma, halika. Humingi ka ng tawad kay Ranran. Hawyu, paano naman? Meron bang rason para ang biyanan ay humingi ng paumanin sa manugang? Ang dangal ko bilang nakakatanda, wala na bang saysay? Kinikilala ka niya? Ikaw nakakatanda? Hindi ka niya kinikilala. Hindi rin ikaw nakakatanda. Huwag mo na kong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Ranran, patawan. Si Mama, sa mga nakaraang 2 taon, medyo naging maginhawa ang buhay. Kaya medyo naligaw ako. Pero dati, hindi ba nilagaan kita ng husto? Hindi ba? Zangshan, ang taong ito ay bobo, kulang sa pangmalas. Pero, nagpalaki naman ng 2 anak kaysa sa buhay niya. Pwede na. Alam ko kung anong uri ng tao ka. Hindi kita pinaparatangan. Ngunit Hawyu, hindi mo na kailangan magpaggapa, di ba? Hanggang sa puntong ito ng sitwasyon. Hindi ba ito dahil sa yung pagiging malamig mo sa kapwa? Ganyan dapat. Ranran, ang problema ay ikaw may sisi. Dahil sa pagiging sobra kong mahigpit sa aking ina at sa aking kapatid na babae. Ginawa ko yun para ipaglaban ka. Para sa akin, hindi ba para sa kapatid ko rin at sa mga resources na nasa likod niya? Para lang sa sarili mo. Kasalanan ko, hindi ko sinuway ang sinabi ng kuya ko. Nakita ko noon tunay mong mukha. Ngunit ang ina at kapatid mo, lahat yun, ay gamit lang inosente ang itsura mo na pinapalusot at pinapakinabangan mo. Pero akong pinahirapan mo sa loob ng 7 taon. Ikaw yon! Hindi ba dapat pagbayarin kita sa ginawa mo para maalis ang galit na ito? Hindi. Noon, ikaw nahuli sa akin. Mahal mo ako ng sobra at halos ka nang mamatay. Hindi ba? At ngayon, malinaw na matagumpay na ako sa negosyo at halata pang hihiram ng tulong sa Yoyi para umangat ng mabilis. At ikaw, isang housewife lang na walang maayos na trabaho. Anong may tutulong mo para makiganti sa akin? Mas mabuti pang sundin mo na ang sinabi ko kanina. Magpakasal ka sa akin. Sa huli, ang benepisyo, hindi ba para rin sa anak natin? Kung wala siya, meron ako. Hindi ko inakala, ang batang ito parang walang ugat at lumutang lang. Nakapasok din sa buhay, nakatanim ang ugat. At kasama pa si Miss Liu. Nakagawa ng magandang relasyon. Sabihin ko man o hindi, ang pamilya ng Jiang talaga namang may kabuluhan. Pero dapat mo pakinggan ang payo ko. Gamit ang iyong kapatid bilang pundasyon at ang lakas natin, mas mapapataas natin ang antas ng 2 pamilya natin. Niloko mo si Ranran dahil bata pa siya at walang alam. At nauwi ito sa ganito. Ngayon, galit na siya sa'yo. Iniisip mo rin ba na papatawarin kita at makikipagtulungan ako sa'yo? Kung nakarating ka sa antas na ito ngayon, dapat alam mo na ang lahat ng bagay, kung kapaki-pakinabang, ay pwede pang pag-usapan. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ngayon, curious na ako. Pagdating sa laki, ang Saros at Yoyi ay halos parehas lang. Tama. Ngunit hawak ko lang ang 1.5% ng order. Kahit malapit ka pa kay Miss Liu at magkaibigan kayong 2, malaki pa rin ang agwat. Saan mo kinuha ang ganitong kumpiyansa na matatalo mo ako? Kahit pa magkaaway tayo ng todo, ano man na mangyari, gagamitin mo ang Saros para mag-pressure at ipagtigil ang order ka sa Yoyi at aalisin ako sa listahan ng supplier. Para ayusin ka, hindi na kailangan. Hindi na kailangan pang si Miss Liu ang kumilos. Ang order na ito ay personal kong kinukontak at tinapos ng bagong executive assistant. Wala akong kakampi sa itaas. Ayos. Gusto ko rin makita kung gaano kagaling ang mga nasa itaas na yan. Dapat dumating ng mga tao, hindi ba? Kung hindi pa, maayos sila naghihintay sa lunch. Plano nilang hintayin ang kasal hanggang sa pinakamataas na bahagi nito. Tatapusin ito sa isang nakakagulat na paraan upang tulungan ng iyong reputasyon. Tawagan mo ng tao. Assistant Yu, panahon na. Pakiusap, pumunta ka sa banquet hall at tumating ka kaagad. Ngayon, makikita natin ang galing ni Big Brother Jiang. Hindi kita bibigoin. Ang Yuyi Film Industry. Dumating na si Executive Assistant Yu. Assistant Yu, halika po dito. Pakiusap po. Tungkulin ko ito. Hindi ko ito matatanggihan. Ngayon, ito ang pinakamasayang araw ko. Hindi dahil kasal ko ngayon, kundi dahil ako'y makakatanggap ng isang maliit na kumpanya at nakagawa ng kontrata sa leader ng industriya, ang Yuyi Film Industry, para sa susunod na taon ng 1.5% order. Ano bang meron ako para dito? Tama! Ikaw si Sun Haoyu. Ano ba talaga ang meron sa'yo? Jiang Ziheng, may sasabihin ka ba? Sige, sabihin mo. Ayoko na magsalita. Paano niya nagawa magsalita ng ganito? Sa ganitong mahalagang okasyon, napakatapang niya magsalita ng ganito. Kung gano'n ang sinasabi niya,
Baka mapagalitan niya ang Saros at Yoye at magkahaway sila na todo. Sa mundo ng negosyo, ang kailangan mo isang walang atrasan ng momentum. Ngunit ang Yoyi na may pinakamalakas na puwerso sa industriya ng pelikula at kung hindi nila kayang kontrolin ang binatang ito, ang CEO ng Yoyi sa Greater China region, baka maging katatawanan sa buong negosyo. Jiang Ziheng! Sobrang yabang mo! Ang executive assistant Yoyi kumakatawan sa dangal ng CEO ng Yoyi Film Industry sa Greater China! May intensyon ka bang hamunin sila? Xiaoyu, lumapit ka. Jiang Ziheng, ngayon, sa harapan ng executive assistant Yu, humingi ka ng tawad. Ang pagyayabang mo ngayon. Ang nasaktan mo ay ang dangal ng CEO ng Yoyi Film Industry ng Greater China. At kapag nakasama ang Saros sa gulo, paano mo ipapaliwanag kay Miss Liu? Ako nga bang nakasakit sa dangal ng CEO ng Yoyi Film Industry sa Greater China? Ganun ba? Sa tingin ko hindi. Assistant Yu, narinig mo ng malinaw. Pag sinabi kong hindi, hindi talaga. Teka muna. Nasaan ang kontrata? Assistant Yu! Anong ibig mong sabihin? Ito ang bilyong yuan na kontrata na pinag-aagawan ng marami. Hindi! Paano mo gawa sirain ang kontrata ng Yoyi? Assistant Yu! Ipinagsawalang bisa mong tungkulin mo! Ipapasa ko ito sa headquarters ng Yoyi. Kung ganito ka magtrabaho, sino pa mong titiwala sa suppliers? Paano pa magagawa ang trabaho para sa Yoyi? Sabihin mo kung sino ako. Sino ka? Ang nakatayo sa harap mo ay ang Yoyi Film Industry, ang bagong CEO ng Greater China, si Mr. Jiang Ziheng. Ano? Si Jiang Ziheng ba? Ikaw ang bagong CEO ng Yoyi Film Industry? Imposible. Talagang imposible! Sa iyong karanasan, paano ka nakaupo sa posisyong ito? Dahil siya ang pangunahing creative ng Blackmail, ang pinakadiwa ng proyekto. Siya mismo ay si Virgil. Virgil, kaya pala nakuha ko ang kontrata. Ikaw may gawa nito. Ikaw nagpatulong kay Jagran upang maibigay sa akin ang kontrata ay hindi padala ang Xiao Shanjing kay Ranran. Dahil kayo ay matalik na magkaibigan. Walang anuman. Makakapagod. Salamat sa iyong pagpunta. Lahat ay para sa negosyo ng kumpanya. Tara na. Halika na. Mr. Soon, ang advance equipment na nakuha mula sa amin ay nagkaroon ng problema. Kailangan na ngayon ng full payment para ma-pre-order. Dahil sa pagkatrabaho mo sa Yoyi, nabigo ang deal. Ang bagong batch ng loan ay hindi rin maaprubahan. Ang nakaraang loan ay kailangan mong patunayan na may kakayahan ka magbayad. Paano ang advance payment? Mr. Soon, dahil nabigo ang iyong pagkikipagtulungan sa Yoyi, ang dati nating pagpalawak sa negosyo, mas mabuting ipagpaliban muna. Bibigyan kita ngayon ng 3 araw para maayos ang mga kagamitan na may balik sa aking pabrika. Ituturing ko itong pinabayaan at ako mismo mag-aayos. Umalis kayo! Umalis kayo! Salamat sa inyong dalawa. Nakapanood tuloy kayo ng malaking palabas. Talaga nakakahiya. Matagal na tayo nakatira sa malalim na bahay, kaya't kakaibang ganitong karanasan. Kung hindi tapat sa sarili, hindi rin tapat sa iba. Maaaring lokohin sandali, ngunit hindi magpakailanman. Malaki na ang progreso mo kamakailan na. Balang araw, kaya nang humawak sa sarili si Ayuan. Kuya, may gusto kong sabihin sa'yo. Kayo ng pamilya mo, matagal na nagkakahiwalay. Kami na muna nga alis. Atiwa! May mga bagay din kaming ayusin pag-uwi namin. Huwag mo muna ipakita ang malit na inis. Babae may malaking posisyon si Yoyi. Pag-usapan na lang natin mamaya. Ihatid mo muna sila sa kotse. Si Sun Haoyu, talagang may pakikipagsabuatan sa loob ng Yoyi. Ginamit ang kanilang kumpanya para sa sariling pakinabang at sinasamantala ang ari-arian ng kumpanya. Isa yun sa malalayong kamag-anak niya. Ang tawag sa kanya ay Sunmu. Pero ang kumpanya na totoong kumikita ay ang morphing culture. Natatakot akong baka maloko si Sun Haoyu. Kaya kinopya ko ang lahat ng kanilang transaction at chat records. Hindi ko akalaing magagamit ko talaga ito. May nagtatangkang magpa-traffic kay Sun Haoyu. Kaya kinuha ko ang lahat ng kanilang mga record at transaction of chat. Hindi ko inasahan na magagamit ko ito sa wakas. Sunmu. Kakaiba. Bagong opisyal pero may 3 apoy sa simula. Ikaw magiging handog ko. Bakit hindi ka pa rin nasisiyahan?
Parang panaginip lang. Pagkatapos kitang makilala, ang buhay ko ay biglang nagbago ng malaki. Kaya mo pang ipasa sa akin ang ganitong kumikitang kumpanya. Kung saan may pagmamahal, nandun ang pera. Higit pa rito, ang kagandahan ay nangangailangan ng pera para mapanatili. May kasabihan ngang alagaan ng minamahal gaya ng pag-aalaga ng bulaklak, hindi ba? Mahal ko, ang galing mo talaga. Kung hindi ko nakilala si Jiang Zheng, sana, siguro noon ay mas nauna kitang nakilala. Salamat kay Jiang Ziheng. At nakasama kita ngayon. Ngayon ay sabay tayo nag-shopping. Pagod ka na ba? Hindi naman. Lahat naman ito'y para sa'yo. Pupunta ka sa company annual party, kaya kailangan mo ng damit. Ziheng, tignan mo. Girlfriend mo to, hindi ba? Bakit siya malapit kay son mo? Naghiwalay na kami. Sino man ang gusto niyo makasama, kalayaan niya na yon. Parang may mali kay Sunmo. Mas mabuti siguro manatili sa distansya. Bakit? Never do mong extreme pressure? Ngayon nagsisisi ka na? Huli na. Dahil sa 7 taong pagkakaibigan natin, itong huling payo ko sa'yo. Iba-iba ang kapalaran ng tao. Ziheng, tulungan mo kong piliin kung alin ang magandang isuot. Maganda naman lahat, pero bukas si General Shen dahil balak mo ipahayag iyong pagkakakilanlan papasok sa board of directors. Dapat ang outfit mo ay mas formal, sakma sa okasyon. Okay, magkita tayo sa annual meeting bukas. Sige, magkita tayo. Kumusta, Mr. Jiang? Mr. Jiang! Oh, Mr. Jiang! Mr. Jiang, Bakit nandito ka? bakit? Sa Director Jiang, lahat ay kontrolado niya. Dinala pati pamilya sa annual meeting. Pamilya? Si Sunmo? Bakit mo pa itatanong kung alam mo naman? Kakausap ko lang si Sun mo. Alam mo na agad. Nang i-block mo ako, inakala ko matatag ka pala. Huwag ka magkamali. Ito'y dahil sa ating pinagsamahan. Isang friendly reminder lang. Friendly reminder? Ang ganyan salita, itago mo lang para sa malit na babae. Paano mo nalaman na nagsimula na akong magrelasyon? Alam mo rin na ang boyfriend ko ay hindi mabuting tao. Alam mo na agad, Jiang Ziheng, hindi mo ba nakikita ng kakatawa ka? Ano nakakatawa doon? Hindi ako bumaba sa harap mo at humingi ng tawad o magpakumbaba. At kahit pa nakuha kong pabor na pinakamataas mong boss, at kasama pa siya na umangat pa sa posisyon ko. Talagang nagulat ka. Gusto kong bumaba ka at humingi ng tawad at magpakumbaba. Akala mo bang pamamaraan mo ay napakatalino? Noong karawan ko, sinabi mong gusto mong makipaghiwalay at binak mo ako. Pero lahat yun ay para lang ipahiya ako. Ginamit mo ang regalo para pasanin ang aking pagsisisi. Para ampasin ang aking pakiramdam ng karapat-dapat. Desidido kung gusto makipaghiwalay sa'yo. Bakit mo pa kailangan gawin akong balis at nag-aalangan at sumunod ang tapat sa'yo? Desidido kang makipaghiwalay? Kaya bakit sa simula ko lang ng relasyon, ikaw nag-block sa akin ng ilang araw, biglang lumapit para sira ng boyfriend ko, pilitin ako makipaghiwalay. Jiang Ziheng, bakit ngayon ko lang na-realize kung gaano kakasuklam? Sinayang mo lang ang mabuting intensyon ko. Mabuting intensyon? Ang totoo, sa proseso ng pagsisisi mo, napansin mo na lumalampas na sa kontrol mo sitwasyon. Kung ganito, hindi mo lang ako nasasayang, kundi mapapanood mo pa na makasama ko ang mas mabuting tao. Sa matinding pagsisisi at selos, kailangan mo talaga mag-isip ng paraan para sirain kami. Ako? Nagsisisi? Hindi ba? Pag iniwan mo ako, hindi mo makakamta ng mas mabuti at sa oras na iniwan mo ako, ang pinakamataas mong boss ay agad na nahulog ang loob sa akin. Hindi ka nagsisisi o nagsiselos? Seheng! Bakit ngayon ka lang dumating? Halika! Ito si... Ito si... Siyang ex-girlfriend ko. Sino siya? Kasamahan ko. May kinalaman ba to sa'yo? Ex-girlfriend. Kasamahan? Nagbihis ng sobra para makuha ang atensyon? Intern ba siya? First time pa lang niya pumunta sa annual meeting. Hindi niya alam ang mga patakaran ng kumpanya. Ang yoyi, walang patakaran sa kanya. At pinoprotektahan pa siya. Ano? Gusto mo bang lumapit sa mas bata ha? Ate,
Tapos na kayo ni Jiang Zheng, di ba? Oo. Kung tapos na kayo at wala nang ugnayan, yun, nagkarang relasyon na. Hindi lang yun, kundi kami na ng pinakamataas na boss niya. Ha? May pinakamataas na boss ka pa rin? Ang tinutukoy niya si Sunmo. Kahit ang direktang director ng inyong project team, mukhang bago ka pa lang sa kumpanya. Mababa ang ranggo. Kaya, may mga bagay na hindi mo pa alam. Kayong mga dalaga, mag-ingat kayo. May mga tao kasi na umaasa lang silang taon na mas matagal sa trabaho. Nagpapakita ng pagiging senior at tinutulungan ka sa mga maliliit na bagay na parang kabutihang loob lang. At akala nyo, ang galing nila. Dahil doon, magkakaroon kayo ng maling impresyon. Mag-ingat kayo sa kanila. Huwag kayong magpapadala. Okay lang yun. Si Zheng ang magbabantay sa akin. Di ba? Siyempre naman. Jiang Zheng, talaga namang parang bumalik ka sa nakaraan. Kaya mo rin lukuhin ng matanda, di ba? Ngayon, pinipilit mo namang lukuhin ng mga dalagang walang karanasan sa mundo. Eh di, wala naman yung kinalaman sa'yo, di ba? Ex-girlfriend. Ikaw, hindi sapat sa isang lalaki na magaling na magsalita. Walang silbi yun. Kailangan din ng sariling kakayahan. Tulad ng director niyo si Sunmo, pinamumunuan ng kanyang project team at nakamit ang pinakamahusay na resulta sa kasaysayan ng pelikula. Ganito pagdating sa kahit saan. Kakabuo lang ni Sunmo. Binigyan niya ako ng isang kumpanya. Binigyan ka ng kumpanya? Hindi masama. Kung ikukumpara sa kanya, parang langit at lupa ang pinagkaiba niya. Nandito na si Mr. Shen! Mr. Mr. Shen! Pa! Ayun. Tito Shen. Tito Shen? Zheng. Sa isang iglap, ang laki ng paglaki mo. Si Papa ay tumatanda na rin. Mula ngayon, ang kinabukasan ng Yoyi ay nasa iyo na. Zheng, si Ayawan ay bata pa. Kaya turuan mo siya ng higit pa. Masusunod po. Kumpleto na ang lahat. Simulan na natin ang salo-salo. Tara, umakyat na tayo. Siya? Si Mr. Shen? Bakit naman? Mga kasama, ngayon na nakapagtipon tayo dito. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang lahat ng kasamahan sa Yoyi Pictures. Sa nakaraang taon, dahil sa inyong walang sawang pagsisika, ang Yoyi Pictures ay nakamit ang kahanga-hangang mga resulta. Salamat sa iyong pagsusumikap. Kasabay nito, gusto ko rin pasalamatan ang mga kilalang tao sa industriya na nagpunta sa taon ng selebrasyon ng Yoyi Pictures. Ako, si Shen Ziyu, labis ako nagpapasalamat. Siya ang chairman ng Yoyi Pictures? Si Shen Ziyu? Kung ganon, hindi ba... Ngayong taon sa annual meeting, may dalawang bagay akong iaanunsyo. Ang una, tumatanda na ako. Medyo humihina na ang aking lakas. Simula ngayon, ang aking nag-iisang anak na babae, si Shen Yuanjun, ang pansamantalang hahalili sa akin bilang chairman ng Yoyi Pictures. Siya nag-iisang anak na babae ng pamilyang Shen? Tagapagmana ng bilyon-bilyong korporasyon? Kung ganon, parang napapaboran si Jiang Zheng ng dalaga. Hindi tama. Malaki ang pagitan nila. Kahit mahulog ang puso ni Miss Shen sa kanya, hindi papayag si Chairman Shen. At ang ikalawang bagay naman, alam na ninyong lahat na ang Yoyi Pictures ngayong taon ay nakamit ang hindi pa nagaganap na tagumpay. Ang Black Myth Wukong ay nakamit ang pinakamataas na kita sa buong mundo. Zheng, ipakilala mo sa lahat ng buong galang. Siya ay isa sa pinakamahalagang talento ng Yoyi Pictures, si Jiang Zheng. Siya ang pangunahing creative ng proyektong Black Myth. Kasabay nito, siya rin ay isang henyo na direktor at manunulat, si Virgil. Ano? Hindi matitinag ang kakayahan ni Zheng. Sa Yoyi, ayon kami sa prinsipyo na batay sa talento at sa karapat-dapat na gamitin. Kaya naman, tinaguyod namin siya at itinaas sa posisyon ng CEO ng Greater China ng Yoyi Pictures. Siya at ang aking anak na babae. Pagsisimulang katuwag sa pagunlad, matataguyod sa isa't isa. Sana, sa pamumuno ninyo, ang kumpanya ay katulad ng tema ng ating taunang pagtitipon, sumalubong sa mga alon at simulan ang mga pangarap. Mga kasama, sabayan natin ang pag-asang ang Yoyi Pictures ay matagumpay sa patungo sa mas malinaw at matagumpay na bukas. Salamat sa inyong lahat! Tama! Siya ang naging bahagi ng Yoyi Pictures? CEO ng Greater China?
Kung rush hour, hindi ka ba makalabas ng maaga? Ito bang unang beses mo? Nakatanggap ba kayo ng ganitong gabaling regalo sa karawan? Pagdating niyo mamaya, sadyang sasaluhin namin kayo. Salamat sa pagmamahal mo. Ang mura. Mura. Na hanggang nakakasuka. Kung ganito, hindi mo lang ako nasayang. Makikita mo pa na ako'y nasa mas mabuting tao na. Sa matinding pagsisisi at selos ng ganito, dyan ka lang mag-isip ng paraan para sirain kami. Hindi ba? Paghiwalay mo sa akin, hindi mo makikilalang mas mabuti. At pagkakahiwalay ko sa'yo, ang iyong boss na nakakataas sa'yo ay agad na nahulog ang loob sa akin. Hindi ka ba nagsisisi o nagsiselos? Ngayon lang ako nakasama ni Sunmo. Binigyan niya ako ng isang kumpanya. Kung ikukumpara ka sa kanya, parang langit at lupang agwat. Ano bang nagawa ko? Malko! Malko, nasan ka? Bakit hindi kita nakita? Naku naman. Malko, magsisimula ng taon ng pagtitipon. Bakit hindi ka pa dumarating? Paano nangyari to? Sagutin mong tawag ko! Imposible to. Hindi! Nasaan ka na? Bakit mo ko brinak? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nga. Ngayon ay magre-retiro na si CEO Shen. Ako naman, maghahanda rin ako ng isang regalo. May regalo din ako. Talagang henyo ang scriptwriter. Napakamaingat. Ayusin ko ang tao para ang mga bagong biniling mataas sa presyong kagamitan ng kumpanya ay unti-unting sirain ang mga pwedeng palitan na bahagi at i-report ito bilang normal na wear and tear. Gagamitin mo lang ang shell ng kumpanya ng Move and Culture at i-recycle ito. Palitan ng mga bahagi na parang bago na ulit. Pero ang ganitong klase ng kagamitan, mahirap ibenta sa bansa. May pangangailangan lang sa iilang kumpanya at malakas ang kakayahan nila. Tanga, pwede kang mag-alok ng serbisyo ng renta. Ayusin ko rin ang kumpanya. Ang mas mabili kaysa sa renta na ideya, walang gastos. At kapag naabot natin ang presyo sa merkado, marami tayong makakausap na negosyo. Siyempre hindi. Kung ako nasa lugar niya na may ganito kagandang girlfriend, aalagaan ko hanggang sa dulo. Bakit pa ako magagalit dahil dito? Bukod pa dito, ito mismo si Jiang Ziheng ang nagdesisyon sa sarili niya na nagdulot ng malaking akala sa'yo. Ang mga katulad niya, lalaki na purong sariling isip. Paano niya malalaman ang sariling pagkakamali? May regalo din ako para sa'yo. Mahal ko, kung nasan ang pagmamahal, nandun ang pera. Lalo na, ang kagandahan ay kailangan ng pera para mapanatili. May kasabihan ngang alagaan ang minamahal na parang inalagaan ng bulaklak. Salamat kay Jiang Ziheng na nakasama kita. Isang kumpanya na may taon ng kita na 2 milyon. Ito ang unang regalo ko sa'yo. Yung regalo niya sa'yo na Porsche Panamera. Pwede mo namang bilhin sa sarili mo basta gusto mo. Ito ang ebidensya na si Sunmo, kasama ang kanyang kamag-anak, ay nag-aagaw ng ari-arian ng kumpanya para sa sariling kapakinabangan. Mr. Shen, aprobahan mo ng otoridad ng warrant of arrest. Ang malaking bahagi ng nawalang kita ng kumpanya ay maaari pa rin mabawi. Ayos. Talaga nagustuhan kang regalong ito. Dumating ng pulis. Nandito na sila. Miss Chen Luyao, tungkol sa moving culture, sa pag-aabuso sa malaking kagamitan ng Yoyi Films, ikaw ang pangunahing responsable. Mangyaring sumama ka sa amin. Hindi! Hindi ako yon! Dapat kay Sunmo kayo pumunta! Wala akong kinalaman! Si Sunmo ay sumakay ng eroplano ngayong gabi. Mga 7:30 papuntang Timog Silangang Asya. Nagpadala ng nakakataas na unit ng warrant arrest. Bilang aktual na legal representative ng Moving Culture Media Corporation, maaari kang magapila. Pero bago yon, kailangan mo munang sumama sa amin. Hindi! Hindi ako sasama! Jiang Ziheng! Tulungan mo ako! Ziheng! Alam mo! Wala akong kinalaman dito! Makipagtulungan ka na lang sa investigasyon. Talagang mapapatunayan na hindi mo alam. Magiging magaan ang parusa. Jiang Ziheng! Halika! Jiang Ziheng! Ano ginagawa nyo? Bitawan nyo ako! Wala akong kinalaman dito!
Bawat isa may sariling kapalaran. Ziheng, sa simula pa lang ng iyong panunungkulan, nahuli mo ng isang malaking salot. Magaling. Mga kasama, ipagdiwang natin si Ziheng! Ipagdiwang natin si Ziheng! Ipagdiwang natin ang Yoyi! Mabuhay! Mabuhay!